This is day 52 in the life of a college student. Currently, while recording, it is Sunday, May 17. Oo, nakalimutan kong mag-upload kahapon. Pagod ako kasi mahaba yung ginawa ko dyan. Kahapon kasi busy ako . As in, dire-diretso for 2 hours straight, dire-diretso yung reporting. Simula mag-start yung class hanggang uwian, nagre-reporting, kaya medyo pagod ako pag-uwi. So, wala. Hindi na ako mag-excuses dahil nga naman pagod ako. Yun na yung mismong excuse kung bakit ako nakapag-upload kahapon. So ano pa, tara na. Lalaro na tayo. 3 buildings away, second floor ba yun? 3 buildings away, second floor, yung classroom na ginagamit natin. Doon pa rin tayo dun sa original na classroom natin, yung may window seat. Yan katabi lang talaga siya ng hagdanan. Kaya madali siyang maabot. Kaso mahirap lang buksan yung pinto habang may hawak kang camera. Dito na tayo sa ating upuan. Bago na yung mga upuan niya, yung monoblock na, yung mga may armchair. Yan wala pang tao. Tayo pa lang dahil mas maganda pag maaga kang pumapasok kaysa late. Yun lang masasabi ko. Treat it as a lesson. Mas magandang mas maaga kang makapasok kaysa late kasi may minus points yun. Or downgrade, di ko alam, basta. Or medyo lang, hobby ko lang na mas maaga kaysa late. So, pagkatapos natin maghintay ng classmates, magre-report tayo. Ito nga pala yung report na ginawa ko. Mahaba-haba yan, 30 plus pages yan. Yung sa paggawa ko niyan, 9 PM hanggang 5 AM kinabukasan ko natapos yung paggawa ng PowerPoint. Grabe kasi napakahaba niya, tapos kailangan maayos yung data dyan, maayos yung information. 33 pages in total yung PowerPoint na ginawa ko. Babasahin ko yung PowerPoint, describe ko yung understanding, ibig sabihin. Altogether, mga 2 hours siya yung mismong report. Okay naman, medyo mahirap. Nauhaw ako, as in uminom pa ako ng tubig para lang hindi ako maging parch or masyadong tuyo ang labi habang ako nagsasalita. Ako yan, nagre-report. Hindi ko lang na-videohan, pasensya, nagawa ng hawak ko yung cellphone ko para makita yung PowerPoint ko kasi hindi ko magana yung TV doon. Pagkatapos naman ng report, wala, rest na lang tayo. Tingnan mo, pagod ako dyan pero tawa pa rin ng tawa. Pagkatapos naman ng report, uwian na kagad kasi nga naman wala na. Report natin nagsimula nung mag-start yung class hanggang matapos nung tapos na yung klase. So, lipat na tayo ng classroom. Doon tayo sa bottom floor, first building pagpasok ng school. Eto na. Yung pwesto natin doon dati sa kabila, doon sa may salamin na part ng classroom na to, sa may window. Ngayon, lipat tayo kasi may nakaupo na doon. Dahil nga marami-rami na tayong naglipat dyan, hintay na lang natin yung iba na nagla-lunch, nagra-restroom, or kaya naman nag-aayos ng mga gamit nila. Grabe pagod na pagod na ako dyan, hindi ko na inayusan yung camera, videos, or something. Diba? Resting na lang muna tayo habang naghihintay tayo ng mga classmate kasi marami-rami tayong hihintayin. Kasi anong oras pa lang, lunchtime, tapos tayo, mamaya pa tayo kain. May activity binigay sa Filipino Discourse. Na subject of the day is Philippine Discourse. Ito, siya ay 2 questions. 2 questions lang, madali. Pero madali man, kailangan sa isang question 5 answers. So basically, 2 questions, 10 answers. Naka-highlight yung 10 answers ko. Tapos sa tabi naman kung yung explanation kung bakit yung naging sagot ko. Diba? Pagkatapos kung magsagot, wala na ako magagawa. Maghihintay na lang tayong matapos yung mga klase natin, makapagpasa, pumirma ng attendance at makauwi. Susulat pa sila, sasagot pa sila. Yung iba natapos na, wala, inom lang, kain. Yung iba nagme-makeup, I think, hindi ako sure. Pero kami dyan, wala, chill lang kasi tapos na
Madali na yan. Mas madali yung waiting kesa ikaw yung hinihintay. O, pagkatapos naman nun, pagkatapos nating ipasa, makapagpirma ng attendance, uwian na. Kasi nga naman, tapos na yung activity, tapos nakapirma ng attendance, pwede na tayong umuwi. Kakaunti na tayo dyan. Kasi hinintay pa natin yung kasama natin. O, lalarga na tayo. Yun lang naman yung ginawa natin eh. Yung reporting kaninang umaga, medyo mahaba. Kasi 30 plus pages, babasahin, interpretation, explanation, tapos yung mga examples na ginagamitan ko pa ng markers. Kaunti lang, tapos yung activity na ginawa natin para siguradong may natutunan. O, follow, like, and subscribe kung gusto mong makita ang day 53. O, ito lang naman yung ginawa ko kahapon. O, sige na. See you next time.